Paano kung ang sikreto para hindi kanya makalimutan ay hindi ang paghabol, hindi ang paulit-ulit na pagme-message, at hindi ang paghingi ng atensyon na pilit na ibinibigay, kundi ang kakayahang maging present ng buong buo. May impact, may presensya, may init, tapos marunong ding umatras at maglaho sa tamang oras? Kasi kadalasan, hindi ang dami ng effort ang nagpapaalala sa'yo sa isip ng isang tao, kundi ang bigat ng presensya mo kapag nandyan ka at ang biglang katahimikan kapag wala ka. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano kanya mas maiisip, hindi dahil pinipilit mo o hinahabol mo ang atensyon niya, kundi dahil sa energy na naiiwan mo, sa self-respect na dala ng boundaries mo, at sa stoic mindset na hindi nakadepende sa validation ng iba, kundi sa kontrol mo sa sarili mong oras, emosyon, at presence. Una, huwag maging always available. Huwag kang maging laging available dahil kapag palagi kang nandyan, laging ready sumagot, magbigay ng oras, umintindi, at mag-adjust para sa iba, unti-unti kang nagiging normal sa paningin nila, parang presensya na inaasahan na lang at hindi na pinapahalagahan hanggang sa dumating sa punto na nawawala na ang excitement at curiosity tungkol sa'yo. Pero kapag marunong kang magbigay ng space at hindi mo laging ibinibigay ang buong oras at attention mo, doon ka nila mas naaalala, doon lumalakas ang sense of value mo sa kanila dahil nararamdaman nila ang pagkakaiba kapag nandyan ka at kapag wala ka, at doon nila mas naiintindihan na may bigat pala ang presensya mo. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o pag-iwas, kundi tungkol sa tamang boundaries at self-respect. Dahil sa huli, ang taong tunay na interesado ay hindi kailangang habulin ang oras mo. Kusa silang maghahanap ng paraan para manatili sa'yo kahit hindi ka palaging available. Ikalawa, iwanan mo ang strong impression. Dahil sa huli, hindi ang dami ng interaction ang talagang naaalala ng isang tao, kundi ang impact ng bawat sandaling nag-cruise ang landas nyo. Mas tatatak ka sa isip nila kung ang presensya mo ay may bigat, yung tipong may dating ang mga sinasabi mo, may emosyon ang energy mo, at may meaning ang bawat pakikipag-usap mo kaysa sa paulit-ulit na pag-chat na wala namang lalim. Kasi ang utak ng tao, hindi sa quantity tumitingin, kundi sa moments na may epekto. Yung mga pagkakataong napangiti sila dahil sa'yo, napaisip, na curious, o kahit sandaling nabago ang mood nila dahil sa presensya mo. Kapag ganoon ka, hindi ka basta-basta nakakalimutan dahil hindi ka lang isa sa mga nakausap nila, kundi naging experience ka sa araw nila. At ang mga ganong klase ng tao, hindi madaling mawala sa alaala. Ikatlo, be unpredictable in a calm way. Hindi ka madaling basahin, kaya mas iniisip ka. Dahil ang mga taong laging predictable, madaling kalimutan, pero ang taong may controlled na unpredictability ay nag-iiwan ng curiosity at tanong sa isip ng iba. Hindi ito tungkol sa pagiging magulo o pabago-bago ng mood, kundi sa pagiging steady, pero hindi fully exposed. Yung tipong hindi nila alam lagi kung kailan ka magre-reply agad, kailan ka magiging active, o gaano mo sila binibigyan ng access sa energy mo. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng natural na intrigue dahil ang utak ng tao ay laging naghahanap ng pattern. At kapag hindi ka madaling basahin, kusa kang binabalikan ng isip nila para intindihin ka. Pero ang mahalaga, gawin mo ito ng kalmado at hindi pilit. Hindi yung pamisterious na effect lang, kundi rooted sa self-control at emotional balance, kung saan hindi ka reactive sa lahat ng bagay at hindi mo rin ibinibigay lahat ng oras at attention mo ng walang direksyon. Sa huli, mas naaalala ka, hindi dahil sa ingay mo, kundi dahil sa katahimikan mong may lalim. Yung presence mo
na hindi madaling hulaan, pero ramdam nilang may something sa'yo na gusto pa nilang mas maintindihan. Ika-4, control your emotions. Ang composed na tao ay mas memorable kaysa reactive. Dahil sa mundo na puno ng impulsive reactions at mabilis na emosyon, ang taong marunong magpigil at manatiling kalmado ay nagiging kakaiba at mas may bigat ang presensya. Kapag hindi ka madaling nadadala ng galit, lungkot, selos o excitement na sobra, ipinapakita mo na hindi ka controlled ng sitwasyon o ng ibang tao, kundi ikaw ang may control sa sarili mo. At sa totoo lang, mas tumatatak ang ganitong klase ng tao dahil hindi sila predictable sa emosyon. Hindi sila yung biglang sumasabog, biglang nawawala, o biglang nagiging desperate, kundi steady, grounded, at may inner peace na hindi nakadepende sa kung ano ang ginagawa ng iba. Ang ganitong composure ay nagbibigay ng respeto. Kasi kahit anong mangyari, hindi ka madaling maapektuhan at hindi ka rin basta-basta nauubos. Kaya imbes na ma-associate ka sa drama o chaos, maaalala ka bilang isang taong kalmado, mature, at may control sa sarili. At ang ganitong klase ng energy, hindi lang nakakabilib, kundi talagang tumatatak sa isip ng kahit sino. Ika-5, may sarili kang mundo. Kapag hindi umiikot ang buhay mo sa kanya, mas nagiging interesting ka dahil ang taong may sariling mundo, may sariling goals, hobbies, passion, at direksyon ay hindi na uubusan ng kwento at hindi rin madaling basahin o hulaan. Sa halip na nakafocus lang sa isang tao o sa pagkuha ng atensyon, ang buhay mo ay puno ng iba't ibang bagay na nagbibigay sa iyo ng identity at purpose, kaya kahit wala siya, buo ka pa rin at hindi ka nawawala sa sarili mo. At dito nagiging powerful ang presence mo dahil hindi ka desperate na mapansin, hindi ka umaasa sa validation, at hindi ka nakadepende sa kahit sino para maging complete. Ang ganitong energy ay naturally attractive kasi nakikita ng iba na may depth ka, may direction ka, at may buhay ka na hindi umiikot lang sa kanila. Kaya, imbes na habulin ka, mas lalo kang kinaiisipan dahil ang mga taong may sariling mundo ay hindi madaling palitan, hindi madaling kalimutan, at laging may bahagi sa isip ng iba na gustong tuklasin pa kung ano pa ang meron sa'yo. Ika-6, huwag ibigay lahat agad. Dahil kapag masyado kang open sa simula, lahat ng kwento mo, emosyon mo, oras mo, at atensyon mo, nawawala ang misteryo na siyang nagpapalakas ng curiosity ng ibang tao. Sa una, maaaring maganda ang pagiging transparent, pero kapag wala nang natitirang unknown tungkol sa'yo, unti-unti ring nawawala ang excitement na tuklasin ka pa. Ang mystery ay hindi panloloko o pagtatago ng sarili, kundi tamang pacing ng pagbibigay ng impormasyon at emosyon. Yung hindi ka agad fully exposed, hindi mo agad binubuhos ang lahat, at hinahayaan mong unti-unti kang makilala sa natural na proseso. Dahil sa ganitong paraan, nagiging mas interesting ka sa paningin ng iba. Mas naiisip ka nila kahit wala ka. Mas nagkakaroon sila ng tanong tungkol sa'yo, at mas nagiging valuable ang bawat bagong bagay na nalalaman nila. Sa huli, ang hindi pagbibigay ng lahat agad ay hindi laro. Ito ay awareness sa value mo at sa epekto ng presence mo. Dahil kapag may mystery, may curiosity, at kapag may curiosity, hindi ka basta-basta nawawala sa isip ng isang tao. Ika-7, disappear at the right time. Mahalaga rin na marunong kang umalis sa tamang oras. Yung tipong nasa gitna ng magandang usapan, maayos ang vibe at mataas ang energy, tapos marunong kang huminto at mag-disappear bago pa man ito magsawa o maging routine. Dahil kapag lagi kang nananatili hanggang sa mawala ang excitement, doon ka nagiging ordinaryo sa paningin ng tao. Pero kapag alam mo kung kailan ka lalayo
ng maayos, hindi biglaan, hindi galit, kundi calm at control. Nagiiwan ka ng bitin na pakiramdam, yung tipong may parte ng usapan, ng energy at ng presensya mo na hinahanap pa nila pagkatapos mong mawala. Sa ganitong paraan, mas tumatatak ka hindi dahil sa haba ng oras na ibinigay mo, kundi sa kalidad ng moment na iniwan mo. Kasi ang tao, mas naaalala ang hindi natapos kaysa sa paulit-ulit na nararanasan. At sa huli, ang pag-disappear sa tamang oras ay hindi laro o paglayo lang para magpahabol. Ito ay mastery ng timing, self-control, at awareness na hindi mo kailangang laging present para manatili ka sa isip ng isang tao. Ikawalo, huwag mag-over-explain. Huwag mong sanayin ang sarili mo na laging nag-o-over-explain dahil kapag sobra kang magpaliwanag, nawawala ang dating ng sinabi mo at napapalitan ito ng pagod at kawalan ng impact. Minsan, ang mas kaunting salita ay mas malakas ang epekto kasi iniiwan nito ang space para mag-isip ang kabilang tao, mag-interpret at mag-fill in ng gaps sa isip nila tungkol sa iyo. Kapag lagi mong binubuo ang lahat ng detalye, wala nang natitirang mystery, wala nang curiosity at nagiging predictable ka na agad. Pero kapag simple ka magsalita at hindi mo dinadagdagan ang lahat ng paliwanag, mas tumitimo ang bawat sinasabi mo dahil may bigat at confidence ito. Sa ganitong approach, hindi mo kailangang ipilit na maintindihan ka ng lahat. Hinahayaan mong mag-process sila, magtanong at mag-isip tungkol sa iyo. At doon ka mas tumatagal sa isip nila, hindi dahil sa dami ng sinabi mo, kundi dahil sa lalim ng iniwang epekto ng mga salita mo. Ikasiyam, focus sa growth mo. Kapag nakatuon ka sa sariling growth mo, sa skills mo, mindset mo, goals mo, at overall improvement ng buhay mo, natural na tumataas ang value mo sa paningin ng ibang tao. Dahil ang taong may progress ay laging may energy na interesting at inspiring tingnan. Hindi ka na yung taong nakadepende sa atensyon o validation ng iba, kundi isang taong abala sa pag-level up ng sarili niya. Kaya imbes na habulin mo ang pansin ng isang tao, mas nagiging attractive ka dahil may direksyon ka at may ginagawa kang mahalaga para sa sarili mo. Sa ganitong estado, mas nagiging obvious ang difference mo kumpara sa iba dahil hindi ka stagnant, hindi ka stuck, at hindi ka umiikot lang sa iisang bagay o tao. Patuloy kang nag-i-improve at iyon mismo ang dahilan kung bakit mas napapansin ka. Kasi, sa totoo lang, ang growth ay may sariling aura. Kapag nakikita ng isang tao na may progress ka, kusa silang nagiging curious, kusa kang naaalala, at kusa kang nagiging higher value sa isip nila, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil sa kung ano ka na nagiging habang lumalago ka. Ika-10, be emotionally stable. Ang pagiging emotionally stable ay isa sa pinakamalakas na qualities na meron ng isang tao. Dahil sa halip na magpadala sa emosyon, drama, o impulsive reactions, pinipili mong manatiling kalmado, grounded, at consistent sa sarili mo. At dito, nagiging totoo ang epekto nito sa ibang tao. Kapag hindi ka madaling maapektuhan, hindi ka madaling mamanipulate, at hindi ka rin basta-basta nagre-react sa lahat ng bagay, nagiging solid ka sa paningin nila. Yung tipong hindi ka nila madaling maapula o maapektuhan ng mood nila, kaya mas napapansin ka at mas naiisip ka. Sa psychology, mas tumatatak sa isip ng tao ang mga taong hindi nila kayang ikontrol ang emosyon dahil nagdudulot ito ng respeto at kaunting curiosity. Parang gusto nilang intindihin kung ano ang nasa likod ng calmness mo. Kaya, kapag stable ka emotionally, hindi ka lang nagiging peaceful sa sarili mo, nagiging memorable ka rin sa iba dahil ang mga taong composed, consistent at hindi pabago-bago ng emosyon ay yung mga taong
hindi madaling palitan sa isip ng kahit sino. Sa huli, hindi mo kailangang pilitin ang isang tao para isipin ka, dahil ang pagpilit ay hindi kailanman nagtatagal at madalas ay nauuwi lang sa pagod at pagkawala ng self-respect. Ang tunay na nagtatagal ay ang pagiging taong may presensya, may lalim, may kontrol sa sarili at may sariling mundo. Yung tipong hindi kailangan maghabol dahil alam ang sariling halaga at hindi nakadepende sa atensyon ng iba. Kailangan mo lang maging taong mahirap kalimutan, hindi sa pagiging sobrang ingay, kundi sa impact na iniiwan mo, sa calmness na may bigat, sa mystery na may curiosity, at sa consistency ng growth at emotional stability mo na hindi madaling mahanapan ng kapareho. At ang totoo, sa dynamics ng tao at emotions, ang taong hindi naghahabol, hindi desperado, at hindi laging available ang mas madalas na naiisip. Dahil ang pagkawala niya ay nagiiwan ng space. At ang space na yon ang nagiging dahilan para maalala siya ng mas malinaw. Kaya sa huli, hindi mo kailangang habulin ang kahit sino para manatili ka sa isip nila. Sapat na maging totoo ka sa sarili mo, buo ka kahit mag-isa, at maging ganong klase ng tao na kahit wala ka sa harap nila, nararamdaman pa rin nila na may kulang kapag wala ka.